Mainit na usapin ngayon ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Puting Jr. Sa isang kamakailang talumpati, binatikos ni Duterte ang aniyay kahambugan ni Marcos Jr. at ang tila kawalan nito ng malasakit sa mga karaniwang Pilipino. Hindi pinalampas ni Duterte ang pagkakataon na iparating ang kanyang sama ng loob at panawagan sa mas maayos na pamumuno mula sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Duterte, tila nakalimutan na ni Marcos Jr. ang kanyang pangakong binitawan noong siya ay nangangampanya pa lamang. Binatikos din niya ang administrasyon sa usapin ng mataas na presyo ng bilihin at ang kakulangan sa trabaho. Ipinunto ni Duterte na tila nagiging pabayaan ang pamahalaan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Ang mga pahayag na ito ay nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng dalawang kilalang personalidad sa politika ng bansa. Sa gitna ng mga akusasyong ito, nananatiling tahimik si Pangulong Puting Jr. Wala pang opisyal na pahayag mula sa kanyang kampo hinggil sa mga batikos si Duterte. Samantala, ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagpakita ng kanilang suporta sa kanyang social media, habang ang mga taga-suporta naman ni Puting Jr. ay nagtatanggol sa kanyang pamumuno. Patuloy nating babantayan ang usaping ito at ang mga susunod na hakbang ng dalawang kampo. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hihit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita sa tunay na boses ng masa. Ang bagong development sa nangyaring raid ng mga pulis sa compound ng KOJC, lalahanin natin si former President Duterte ang administrator ng lahat na KOJC properties. So noong isang araw, nag-issue na siya ng statement na tinatawag niyang overkill. Ito, bago lang, may short pahayag lang siya. Ito na, ang mga police raiders, matitikman nila ang galit, bangis ng binangga nilang pader. Sasampahan na sila ng kaso. Mismo ang Pangulong Duterte ang nag-utos na masampahan ng kaso itong mga pulis. Okay, pakinggan natin itong balita ng UNTV. Dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga taong may kinalaman sa paglusot ng properties ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group. Sa inilabas na statement ng dating Pangulo na siya ring administrator ng properties ng KOJC, pinapahanda niya na ang affidavit ng lahat ng mga apektadong miyembro pati na ang inventory ng nasirang properties. Una nang sinabi ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang pagpasok sa mga properties ni Kibuloy kahit wala silang dala na search warrant. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa Criminal Rules of Procedure Section 11 na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi pinapasok after nagpakilala at sinabi kung ano yung purpose. Ulitin natin Grabe naman yun. Ulit. Sasampahan ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga taong may kinalaman sa paglusot ng properties ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group. Sa inilabas na statement ng dating Pangulo na siya ring administrator ng properties ng KOJC, pinapahanda niya na ang affidavit ng lahat ng mga apektadong miyembro pati na ang inventory ng nasirang properties. Una lang sinabi ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang pagpasok sa mga properties ni Kibuloy kahit wala silang dala na search warrant. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa Criminal Rules of Procedure Section 11 na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi pinapasok after nagpakilala at sinabi kung ano yung purpose. Okay. Sasampahan ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo kapansin-pansin yung
police officer, hindi siya sigurado sa kanyang sinasabi. Yung walang liability ang mga police dahil ganun siya yung criminal rules of criminal procedure section. Hindi ako sigurado. Ano ba? Halatado na nininervyos yung police spokesperson ng I think PNP Regional Office 11. She lacks self-confidence kung ano yung sinasabi niya. Okay. Isinulat ko yung statement ni PRRD. Sabi niya, except for the over-publicized arrest warrant, the raiders did not present any search warrant in any of the church properties raided by the law enforcement agencies. This is a clear violation of the law. It was an overkill in any language. This act cannot go unpunished. Ulitin ko yon. This act cannot go unpunished. I have ordered not only the preparation of affidavits of all members aggrieved or traumatized by the said unfortunate incident, but also an inventory of church properties destroyed as a consequence of the raid. Dating presidente nagsasalita, abogado, fiskal. Alam niya ang batas. I don't know yung police major na palingon-lingon na wala daw liability ang mga pulis. Aminado ang mga pulis na wala silang dalang search warrant. Ang meron lang, arrest warrant. Tao. Yung warrant of arrest, order ng korte, huliin si Kibuloy. So, dapat, pagpasok nila sa isang property, ipakita nila yung arrest warrant at ito, hanapin namin nandyan si Kibuloy. At nangyari man yun, I think 4 na beses na ito. Mula sa warrant of arrest ng Senado ni Senator Hontiveros, and then warrant of arrest ng Kamara, yung tungkol sa franchise ng SMNI, and then Davao Regional Trial Court na warrant of arrest, and then Pasig, 4 na beses, 4 na warrant of arrest ang nai-serve. Walang nangyaring gulo kasi yung mga KOGC members very cooperative. Yung mga pulis naman very professional. 4 na beses walang nangyari kasi may papel. Itong nangyari June 10 na raid, kakaiba. Walang search warrant o inaamin ng pulis. Walang search warrant. Okay lang daw yun. Nilista ko yung sabi niya. Rule of Criminal Procedure Section 11. May binanggit siya. Sinerch ko sa Sinerch ko sa Google. Wala akong makitang ganon. Ang meron, sinasabi dito sa US Federal Court ang binabanggit. Hindi naman applicable sa may Rule 11 ng Federal Court. Hindi applicable sa atin. Anong sinasabi ng policewoman na Section 11 ng Rule of Criminal Procedure? Wala, hindi ko ano. But anyway, ito, yung statement ng police. Police officers, sabi niya, have the right to break any building or enclosure kahit hindi pinapasok as long as
nagpakilala at sinabi ang purpose. Really? Bahay ko. Nagpuntang pulis. I am Police Captain De La Cruz. Purpose ko, i-search ko dahil may baril ka dyan na walang lisensya. O pwede yun, i-break na nila ang aking bahay. Ganito yung sinasabi ng police major eh. Basta magpakilala ang pulis at sinabi ang purpose, pwede nang i-break ang iyong bahay. Yan eh. So, ibig sabihin, anong silbi ng search warrant? Ibig sabihin, itong sinasabi niyang Section 11, Rule of Criminal Procedure, mas mataas pa ito kaysa yung batas, o ano ba yan, na nagmamandate lahat ng mga law enforcement agencies dapat magpakita muna ng search warrant bago makapasok sa isang building. Yun po ang batas. Very clear. Ano itong sinasabi ng police major? Na walang liability ang mga raiders. Basta lang nagpakilala at sinabi ang purpose. Doon sa KOJC raid, madaling araw, alas 4. Tinatanong ng si Brother Carlo, kasi nag-press conference ang KOJC, tinatanong, kilalang-kilala, mga pulis, battle ready. Anong purpose? Hindi naman nila sabihin anong purpose. Basta lang, brinibreak lang ang gate, tapos may hagdanan, umaakyat na sa pader ba yun, Hindi naman sinabi ang purpose. So ano itong sinasabi ng pulis? Anyway, ito, I'm sure, kabado na ang mga pulis. Kawawa ang mga pulis na kakasuhan kasi mismo ang presidente na ang nabangga nila para silang bumangga ng pader. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry? Thank you. Please take your seat. Okay. Mr. Chair, to Ms. Josie Pama, can you narrate what happened or transpired that night after the elections in that school? Can you narrate it in the floor? Apo, bago po ako magsimula, ako po si Josie Pama. Magandang umaga po sa ating Honorable Dan Fernandez at sa kay Kong Ann Matibag at sa ating lahat po dito, magandang umaga po. Noong pong gabi Teka po, kasi parang na-trauma ako dyan eh. Gawa nung gabi po yon ng barangay election, nung araw na yon, ng 11:45 na ng gabi, pagkatapos po ng bilangan, Ngayon ko lang po kasi naranasan ng ganun nangyari nung araw na yon, nung gabing yon na naka-ready na po yung 3 sasakyan, sumakay na po ang mga guro, sinakay na po ang mga ballot box, then pati po yung mga watchers na dapat kasama. Dahil sa kulang ang sasakyan ng isa, hinintay pa po namin yung isang sasakyan. Ngayon, nung 3 ballot box pa po ang hindi na isasakay at saka may ilang guro at watchers. Nung pumasok lang po ako sandali, pag narinig ko, tinakbo na po na agad nila yung sasakyan at yung mga motorsiklon, mga riders. At dali-dali na po akong lumabas, sumunod na po kami. Ngayon hinabol po namin sila. Pagdating po sa United, natatanaw ko na rin yung highway. Nagulat ako nung ikinana nila imbis na kaliwa. Kasi ang papuntang San Antonio Elementary School, pakaliwa po. Ang papuntang kanan, City Hall po yun. Kaya nung nakita kong pumanan sila, parang na-tense na po ako at nagtatawag na po ako sa bintana ng sasakyan. Sabi ko,
ano tayo, kaliwa tayo, San Antonio tayo. Pero po, hindi po na, parang hindi po narinig ng mga ibang riders. Kaya nung pagdating po sa may likod ng palengke, talagang malapit na kami sa City Hall. Buti na lang po na may nakita akong isang riders na kakilala ko at sinabi ko sa kanya, dali, harangin nyo, papunta tayo ng San Antonio kasi bibilangin pa lahat po yung ballot box doon, yung ballot, opo, yun po. Kaya pagdating po doon sa may papuntang City Hall, inano po, hinarang na po ng mga ano yun, ng mga riders na kakilala ko hanggang sa sabi nila, kalma ka na, papunta na kami ng San Antonio. Kaya po napunta na po ng San Antonio. At yung sinusundan po kasi nila, ang isang van na ang nagdadrive po ay yung pulis na sabi nila si Lunar po. Ngayon po, pamunta na kami ng San Antonio. Pagdating sa may McDonald, nagulat ako dahil tumigil na naman ang sasakyan. Halos nakita ko na yung mga SWAT, poso na nagdatingan. Sabi ng mga rider sa akin, Ate Josie, hindi namin kaya to dahil marami na sila, maraming pulis na tong nandito, may SWAT pa. Kaya pilit pong binabalik ng City Hall ang sasakyan, yung mga jeep na may mga lamang ballot box at yung mga guro. Kaya tumawag na po ako sa radyo, may hawak po akong radyo noon, kaya tinawagan ko na lahat, pati po si Attorney Melvin Matibag, tinawagan ko na po siya. At yun, nagdatingan naman po agad sila. Kaya yun, nakarating po kami ng San Antonio. Okay, Mr. Chair, since Attorney Melvin Matibag here is a resource person, maybe you can also shed light on this happening. Yes, Attorney Matibag, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acoped, to everybody. Good morning. Yung kinikwento po ni Ma'am Josie Pama, that is exact recollection of what happened. For the record, kaya niya ako tinawagan, during that election, I'm acting as the election lawyer of Kapitan Jun Inyon. I'm the head legal counsel during that election. So we were surprised to get that report na instead na sa canvassing area, which is the San Antonio Elementary School dadalhin, nagulat nga kami na may report na pinipilit sa City Hall. So we immediately boarded our cars and hinabol namin, inabutan na namin sila doon na papunta na ng eskwela dahil inaharang ng rider, nag-aatakan talaga. Nakita ko yung sasakyan nga nito ni Police Officer Lunar. And just to be very precise doon sa nangyari, sinampas ko yung bintana ng sasakyan niya. Sabi ko, hinto mo. Nung binuksan niya yung bintana, sabi ko, Police Officer ka, bakit yung mga election return na yan, tsaka ballot boxes, dadalhin mo sa City Hall? Anong instruction sa'yo? So ang sabi niya, ito yung instruction ng election officer Pahad. So happen, I have the number of election officer Pahad. Tinawagan ko siya. Sabi niya, wala akong instruction na ganun. Malinaw ang utos namin na lahat ng election return dalhin sa canvassing area at mag-canvass. So sabi ko, sino talaga nagutos sa'yo? Until eventually, umamin siya, sinasabi niya yung CTOC. May tinawagan pa siya, naka-speakerphone, pinakausap sa akin sa CTOC, and categorically sinabi na utos ni Hepe na sa City Hall yung mga balota na yon at yung mga election return. That is my exact recollection. Sinabi ko pa kay Police Officer Lunar, don't you know na offense tong ginagawa mo? And that is very well qualified na dalhin sa Napolcom tong kaso mo na to. So, yun po yung pangyayari nung araw na yun. According also dun sa opening statement po ni Kapitan Juninyon. So, Hepe Valenzuela, you were mentioned, no? Do you have an idea, are you aware of this incident? Yes po, ma'am. Yes po. Okay, what was it really your instruction? May ano po, ma'am, pardon po? Was it really your instruction? Ano, ma'am, my instruction is to provide security, ma'am, for the election. For the election, ma'am.
other than the security, what was your instruction to the CTOC and to Lunar? I have no instruction but to render security for the election, ma'am. May we know, Mr. Chair, who is the detailed person in CTOC? What is CTOC? Sorry. City Tactical Operations Center, ma'am. So maybe, Mr. Chair, we can also invite the person detailed on that night, so he can also shed light on this incident. You're asking for the what, Congressman? Invitation as a resource person. Who? On the person who is detailed on that night. Okay, so do you recall those police officers who have been a part of the what's that security detail of that ballot boxes? Yes po, Mr. Chair. Can you are they here? Yes po, Mr. Chair. Oh, they're here, so you can directly ask them the question. Can we invite those who have been assigned to secure the ballots on the Barangay San Antonio during that time? When was that? October 30? Where, Hepe, nasan po yung mga, asan yung mga, anong mga names? Anong names? Hepe, can you kindly call them? Si Staff Sergeant Abaha po. Sergeant Abaha, please, upo po kayo dito. Sino pa po? Who else? Chief, sino pa? Siya ba yung pinaka-head? Siya ang pinaka-head? Siya po yung Pinaka-head? pinaka-duty, Mr. Chair po. Duty officer. Duty officer for CTOC during that. That is manning that transportation of that ballot boxes. No po, Mr. Chair, is the duty personnel for Duty personnel. But who were the assigned, Police Staff Sergeant Lunar, sir. Is he here? Yes, sir. Okay. Sige, go ahead. You can ask questions. So, to Mr. Lunar, sino yung kausap mo on that night? Bakit dinediretso mo yung tatlong jeep going to a different direction instead sa SAES? Your Honor, ang kausap ko po si Police Corporal Abaha po. Tinanong ko po sa kanya kung saan dadalhin yung mga ballot boxes. Yun po, tinanong ko po sa kanya. Kasi bago pa po dalhin yung mga ballot boxes sa dalhin sa school, ang nagkaroon po ng briefing si Attorney Fahad. Na ang sabi, sa Treasury Office po dadalhin. Kaya, nung pabalik na po, tinanong ko uli, tumawag po uli ako sa to. Kasi, bago po dumaan na Garcia, bago sa may station namin, hinarang na po ako doon. Sa may station sa harap po. Kaya, tumawag po uli ako sa kanya para i-confirm saan po talaga dadalhin yung ballot boxes. Kaya, pagdating po doon sa harap ng station, doon yung dating katabi na landmark, binuwelta ko na po, papunta na nga po doon sa Cambasing po, sa elementary school ng San Antonio. Mr. Chair, you want to interject? Yes, with the indulgence of Congressman Matibag. Kit Flores, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Lunar, were you given instructions prior to the conduct of the elections kung ano ang ruta or saan dadalhin yung mga election returns or the materials that were to be brought? Opo. Saan ang instructions? Dalhin lang po sa school. Sa school? Sa school po. Dali yung mga balota, pati para pernalias na gagamitin And po. sino ang nagbigay na instruction sa inyo? Si Attorney Fahad po. Okay, so Nagkaroon Comelec. po kami ng briefing sa munisipyo bago po dalhin sa school. Okay, now, ano yan? Dalhin muna sa munisipyo bago dalhin sa? Hindi, bago po dalhin sa school, nagkaroon po ng briefing sa munisipyo. Okay nga. So, but the directions that were given to you by the persons of the COMELEC
was to bring it to the school for canvassing, correct? Tama ba? Opo. Tama. Okay. Now, if yan ang instruction sa inyo, bakit why was the car going to a different direction? Sir, kasi po nung bago pa po mag-election, dadalhin muna po yung mga gagamitin sa school. Kaya dinala sa school po sa Adelina. After the elections, after you gathered it? Is it after the elections ba? After? Tapos pagkatapos po ng election, dadalhin na po sa Treasury Office po. Sa Treasurer's Office na, hindi na doon sa school, supposedly na. Yun po yung yun ang instruction sa inyo. Okay, now, instruction po. Can you confirm na sakay sa sasakyan na yun si Barangay Administrator, what's your name? Josie Pama? Kilala niyo ba ito? Opo. Okay, now, was at any point in time, was she asking you questions? Bakit tayo pumunta doon instead of another location? Hindi ba? Hindi niya ba na-raise sa inyo? Hindi ko po siya nakakausap. Hindi mo nakausap. But you were in the same vehicle? Hindi po. Nasa unahan po ako nung naka-security po ako. Naka-security ka. Okay, now, when some persons were trying to block the vehicles, what did you do as a police officer? Anong ginawa mo? Yun nga po, tumawag po ako sa CITOC para i-confirm kung saan talaga po dadalhin yung And the instructions that were given to you was, ano yan? Nung nakausap ko si Sergeant Abahan, sabi, nakausap niya daw po si Attorney Pahad na dalhin na doon sa school po. Sa school? Mapa. Instead of the Treasurer's Office? Yes po. So, bakit may changes sa instructions na yan? And hindi ba tama din na nakaka-alarma na en route, you're going to a different direction other than that originally agreed to? Comelec, is there... Executive Director, sir, can you comment on this? Kasi I really don't know the exact steps that should be taken supposedly. Good morning, Mr. Chair, Your Honors. Ang talagang procedure po dito, after ng counting ng mga balota, gagawa ng ERs. Then yung ERs, dadalhin kung saan magkakaroon ng canvassing. So ito, since barangay elections to, usually yung canvassing, hindi sa munisipyo, kundi within the barangay, kung ano yung lugar na napag-agrihan, usually schools yan. Okay. So, within the barangay lang. So, thank you, Executive Director. Now, if that is, but you're saying, Sergeant Lunar, na may nag-instruction sa inyo, di ba? Tama? No. Na to bring it to the City Treasurer's Office. Opo. And that you tried to confirm it by calling CITOC. Tama? Yes po. And that the CITOC personnel that you were able to talk to told you also that it was the COMELEC election officer, Fahad, who gave you the instructions na doon sa City Treasurer's Office dadalhin. Opo. Tama. Sino nakausap mo? Sorry? Si Police Corporal Abaha po. Is Corporal Abahad present? Yes po. Okay, now, Corporal, Mr. Chair. Go ahead. Corporal, do you confirm na binigyan kayo ng instructions ni Fahad na dadalhin to a different place other than the school ang mga election returns? Sir, good morning po. Yung sa briefing po, sir, kasi yung instruction po doon, sir, ay sa City Hall po. Sa City Hall? And you were present in that briefing, and the briefing was conducted by the COMELEC election officer? Yes po, sir. Opo. Any representative from the COMELEC election officer present here? Meron ba? Wala. Well, siguro mas mabuti sana kung nandito. But anyway, sa nangyari ito, based on the statements by Lunar and barangay administrator, what happened na iba yung yung location ng pagdadalan sana ng mga gamit na to? Sir, bali, kinonfirm lang po sa akin po ni Sergeant Lunar po yung doon po sa about sa pagdadala ng balota, which is agad-agad po namin itinanong po sa COMELEC po para po malinaw. Okay, and then po sa kanya na dalhin po doon sa school. Sa school. So na-correct naman. Yes po, opo, sir. Na-correct. Opo, na-correct po kagad. So, bro, natural din siguro, di ba, for the parties concerned na maging concerned na bakit doon tayo pupunta sa isang place instead of the school na kung saan sana gagawin yung other activities in the canvassing. Correct? Mr. Corporal Luna, what's his name? Abaha po, sir. Abaha? Tama ba? Abaha. Opo, sir. Opo. Okay. So, paano nang ginawa niyo para to diffuse the tension or to explain? May explanation biglang binigay na
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!